Kung ano kasi yung mga nakasanayan ninyo sa relationship ninyo, ay yun at yun din talaga yung masasanayan niya. Na which is, hahanap-hanapin niya yung utol. Kung dati ka talagang nagbe-beg is, talagang tataasan niya yung pride niya dahil hinihintay niya yung pagbe-beg mo kagaya dati. Yo, what's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito ang magiging topic natin sa video na ito is, instead na mag-beg ka sa pagmamahal niya, ito ang gawin mo. Okay? So which is, ituturo ko sa inyo yung mga dapat ninyong gawin instead na magmamakaawa ka sa pagmamahal niya. Instead na mamamalimos ka sa pagmamahal niya. Kasi karamihan din talaga, lalong-lalo na sa mga kababaihan, ay nagmamakaawa sa mga partner nila. Para lang mahalin, para lang balikan, para lang piliin. Pero yung hindi ninyo alam mga utol, na once na ganito yung mga pinaggagawa ninyo, ay mas lalo lang kayong aabusuhin. Okay? So ito mga utol wag na nating papatagalin pa. Unang-una is, hayaan mong ma-miss ka niya. Yes po. Kung gusto mo talagang mag-beg yung partner mo, magpa-miss ka. Kaysa ikaw itong habol ng habol, na yung tipong parang ikaw pa itong nagsasabi sa kanya na nami-miss mo siya, ay hahantong talaga na ikaw pa itong magmamakaawa sa kanya balang araw. Yes po utol. Lalong-lalo na kapag hindi naman sinasabi ng partner mo na nami-miss ka niya. Huwag mong pangunahan. Hayaan mo magsabi siya na nami-miss ka niya, and then saka mo sabihin na nami-miss mo din siya. Again huwag mong pangunahan talaga. Okay? Hayaan mong ma-miss ka niya. So yun, and then ito, yung pangalawa natin is stop investing. Yes po, ito mapababae, mapalalaki. Once kasi na palagi kang nag-e-invest, sa bandang huli utol, sa tingin mo, sino yung magmamakaawa? Yes po. Dahil ikaw itong nag-invest, ikaw na itong nagpalabas ng maraming pera. Yes, marami ka na naipundar sa kanya. So ngayon kung magloko siya, inabuso ka, sino ngayon yung magmamakaawa? Sino ngayon yung magbibeg? Sino ngayon yung iiyak sa kanya or luluhod pa sa kanya? Which is ikaw. Dahil yung isa sa maiisip mo ay nauwi lang sa wala or masasayang lang yung mga naibigay mo sa kanya or naipundar mo sa kanya. Lalong-lalo na kapag hindi niya naman ito hiningi sa'yo. So ganun pa man mga utol stop investing. Lalong-lalo na sa mga kababaihan din dyan, hayaan mo na yung lalaki mismo yung mag-invest para sa'yo. Okay? Or para sa relationship ninyo. So yun and then ito. Yung pangatlo natin is, hindi lang siya ang happiness mo. Yes. Kailangan mo ring ipakita sa kanya utol, na hindi ka lang sa kanya lumiligaya. Ipakita mo na marami ka ring gawain na kagaya sa mga hobbies mo, na which is nagbibigay rin sa iyo ng kaligayahan. Kagaya ng pag-gym, kagaya ng mga kung ano man dyan na mahilig ka sa sports yes, sa pagmumotor, kung ano-ano pa dyan, na kinahiligan mo nung time na wala pa siya. Kahit nandyan na siya utol, ipakita mo na ginagawa mo pa rin yung hobby mo dati, na yung mga kung ano yung mga nakasanayan mo, para makikita rin ng partner mo na hindi lang siya yung kaligayahan mo, para hindi ka rin niya maabuso. Yes. Sa ganitong pamamaraan kasi utol, kapag nakikita niya na palagi ka namang happy kahit wala siya, na kahit wala siya sa tabi mo, is balang araw ay siya pa itong magbibeg ng atensyon mo. Yes po, na siya pa talaga itong hahabol sa iyo. Okay? So yon. And then ito, yung pang-apat natin is huwag maging emotionally dependent. Yes. Ang ibig sabihin natin dito is, lalong-lalo na sa mga kababaihan, nagiging emotional, like na kagaya ng sinasabi nila, na alam mo, mabuti nandyan ka, nagpapasalamat ako dahil nandyan ka palagi para sa akin. Yes, na ikaw lang itong tipo na lalaki na nag-e-stay para sa akin, nakikinig, or dinadamayan ako. Paano na lang kaya kung wala ka? Nako po, huwag mong sabihin ito utol. Nadidepende ka lang sa kanya. Na yung tipong parang wala ka ng buhay kapag mawala siya. Oh no! Once kasi na nasabi mo ito sa lalaki utol, trust me, ikaw pa itong magmamakaawa sa kanya balang araw. And then, huwag mo ring ipakita sa kanya na sa kanya ka lang nakadepende.
Na which is kagaya sa mga kaligayahan mo, na yung tipong parang nadadapa ka kapag mawala siya. Okay? So iwasan nyo po yun. And then ito, yung panglima natin is step back kapag nabaliwala ka. Yes po. Ito mga utol, kailangan mo mag-step back kapag na-take for granted ka. Na yung tipong parang hindi ka na na-appreciate, or yung tipong parang hindi na nakikita yung halaga mo. Kahit sa kaninong tao kahit sa partner mo, kailangan talaga utol ay marunong kang umatras. Kapag nafe-feel mo na parang hindi ka naman importante sa surroundings mo o sa mga tao na sinasamahan mo, umatras ka. Which is, hindi ka nabilong dyan utol. Kundi, ipakita mo rin talaga na hindi rin sila nabibilong sa'yo. Yes. So ganun lang din po yun utol. Kagaya sa partner mo, kung nababaliwala ka niya, umatras ka. Mag-step back ka. Huwag mong ipakita na nandyan ka pa rin para sa kanya. So yun. And then ito, yung pang-anim natin is stop seeking compliments. Yes. Kagaya na lang sa pagsabi na or sa pagtatanong na, babe, maganda na ba ako? Babe, kamusta ba yung pagtingin mo sa akin? Babe, bagay ba sa akin ito? Or di kaya yung isa pa dito, na for sure sasablay ka utol. Kapag kinukumpara mo yung sarili mo sa ibang tao or sa ibang babae, na babe, sino ba yung mas maganda sa aming dalawa? Sino ba yung mas payat? Sino ba yung mas sexy? Huwag kang ganun utol kasi nagpapakita ito na ikaw ay mahina. Nagpapakita ito na hindi mo kilala ang iyong sarili. So ganun pa man, ipakita mo na confident ka na kilalang kilala mo yung sarili mo. Na which is, wala kang insecurities. Yes, sa pamamaraan kasi na ito utol, na kapag palagi kang nagtatanong sa kanya, nagpapahiwatig ito na mataas din ang iyong insecurities. Okay, na which is, hantong ito na bababa at bababa yung pagtingin niya sa'yo. Okay, so yun. And then ito, yung panghuli natin, yes, instead na ikaw yung mag-beg is, huwag kang mag-beg. Ito mga utol, paano ngayon magbe-beg yung partner mo sa'yo kung ikaw na mismo ay nagmamakaawa sa kanya, habol ng habol? Ikaw itong nagbe-beg. Na kung ito yung makasanayan niya utol, na ikaw naman itong palaging naghahabol, ikaw yung sumusuyo, ikaw yung nagmamakaawa, talagang mahihirapan ka sa kanyang magpa-beg or magpa-submit na siya pa itong susuyo sa'yo. Again kung ano kasi yung mga nakasanayan ninyo sa relationship ninyo, ay yun at yun din talaga yung masasanayan niya. Na which is, hahanap-hanapin niya yun utol. Kung dati ka talagang nagbe-beg is, talagang tataasan niya yung pride niya dahil hinihintay niya yung pagbe-beg mo kagaya dati. So ganun pa man mga utol, huwag kang mag-beg talaga sa pagmamahal niya. Hayaan mong kusa siya na lalapit sa'yo at mamahalin ka. Hindi yung uutusan mo, hindi yung tinuturuan mo, hindi yung magmamakaawa ka. Okay? So yun lang po mga utol, sanay nakatulong talaga yung video na ito. And then syempre, may TikTok account na po tayo. Sa mga mahilig mag-TikTok dyan, yes, alam na yung dapat ninyong gawin. And then, pwede nyong puntahan dyan sa may description box yung aking link sa TikTok account, yes? At syempre, i-follow nyo na rin utol para mas marami pa kayong matututunan. Okay? See you there! So yun lang po mga utol, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lang at para wala kang masabi. Kaya